what's up mga momshies? Mami Rafi here with the Gracies. And magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. And pasensya na po kayo at natagalan ang aking pag-upload ng aming bagong videos. Dahil since last week, Friday, may mga bisita kami sa bahay. At hindi ko magawang hawakan ng aking mga gadgets para mag-share at mag-upload ng aking mga videos, mag-edit. Ayan, wala akong time. Kasi syempre, pagka may mga bisita ka, di ba? Since itong aming bagong lugar, ang aming village, medyo may pagka old school ang mga tao. Unlike sa atin dyan sa Pilipinas na go with the flow, di ba? Happy lang. But dito kasi, since medyo may pagka old school ang mga tao, medyo may pagka-conservative sila pagdating sa mga videos. Ayan. Hindi na ako nag-video kasama sila. May mga ilang shots lang ako ipapakita sa inyo, pero yung the whole day na magkakasama kami, syempre, hindi na natin isasama yun. But, yes, dun sa previous video ko, hindi na. Dahil nga sa mga pagiging conservative nila, hindi na ako nag-video. Just to pay respect na lang din dun sa mga kaibigan namin. But yes, of course, next time, we'll try our very best to get their permission. But may mga kaibigan naman ako na okay sila. But yes, syempre, kailangan, kung ayaw nila, di ba, hindi naman natin pwedeng i-disregard yun. Respeto na rin yun sa kanila. And that's how it goes here in the village. So, they respect each other. Kaya, today, dahil free na ako today, Tuesday here in Lebanon, and sinur nakapasok na, si Papa nakapasok na rin, umalis na rin, kaalis lang. Ngayon, ako naman, maglilinis ako ng buong bahay dahil nga last week, since Thursday, may ibang dumating na ng hapon pa lang. Then, Friday and Saturday, buong hapon. Sunday, wala kaming gaanong ginawa ni Nura ng Sunday. We go out around 6 nung dumating si Papa just to visit church, madalian lang, and then we go to Firas friend's house to pay a visit. And Monday kahapon umalis naman kami dahil doon sa follow-up check-up ko para sa doktor, and thanks God everything is fine. And yes, so today I'm free. I will start my mommy duty. Especially, nakapaglaba na ako na isampay ko na siya sa labas. So ngayon, yung mga halaman ko naman, yung mga ibang babies ko naman ngayon ang aking bibigyan ng atensyon. And then later, dito naman sa sala. So, today, 10 degrees ang lamig, but it feels like 8 or 7 degrees kahit na napaka taas ng araw. O, diba? Ayan yung aking sampay. So, kahit na ganito kaaraw dito, napakalamig pa din. Kaya, good luck. Good luck sa akin, di ba? Samahan niyo ko. Okay na ako sa halaman ko. Ngayon, kukuha naman ako ng mga kahoy para sa kwarto at saka sa sala. Kasi sobrang lamig. Hindi pa ako nag-open ng heater. Kasi kanina umaga tinry ko siyang buksan habang inaayos ko si Nura, but
hindi siya nagtuloy-tuloy. So, kailangan ko muna siyang linisin para tanggalin yung mga nakaharang na abo. Para magtuloy-tuloy siya. Ano to? Ayan, mga moms, tapos na ako sa pag-blower sa sala. Okay na yung heater. So, ngayon naman, ito, lalabanan ko. Oh. Tcharam! Ayan. Bakit? Kasi nga kahapon wala kami dito sa bahay. Kahapon. Diba? So, hindi ko nabuksan yung heater at napakahirap pugasan ng mga to dahil sa lamig. So, ito naman ngayon ang aking kakalabanin. Itong hugasin ito. Pero bago ang lahat, magkakape muna ako kasi nahihilo na ako. Hindi, kasi actually, kasi mga moms, nasa ano ako, nagpa-fasting kasi. So, I'm starting to do my fasting. Intermittent fasting. Ginawa ko na siya before. Nung nasa Dubai pa ako. Kasi nung nasa Dubai po, as in, bigla akong lobo rin dahil sa night shift na schedule. So, dun sa almost 1.5 year ako na nasa night shift, talagang sobrang bilis ng paglaki ko. Kaya, nung na-promote ako as a supervisor ng isang restaurant sa Atlantis, doon ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng regular sleeping time. Yung regular hour ng sleeping time. Like, sa gabi. Sa gabi ka tulog. Gising ka sa umaga. So, yun. And then, yun rin yung time na nagkaroon ako ng physical movements. Kasi nung first 3 years ko sa Atlantis, first 2.5 years, I think 2.5 years, so 2.5 years ko sa Atlantis is, nakaupo lang kami. We're only taking calls ng mga guests. So, wala kang activity, tapos night shift ka, so diba, although nagkakaroon naman ng shifting, pero hindi nakaka-recover yung katawan mo. Kasi nga, napaka-liit nung time na magre-recover ka. So, that time, I reached around 80 kg. And then, nung nag-start ako ng workout, hindi basta-basta siyang ganun ka-effective. So, in 1 week, half kilo lang ang nababawas sa akin. So, sabi ko, hindi pa pwedeng ganito. So, nag-try ako ng mga diets. Although merong
effect sa akin talaga yung low carb diet. Everyday talagang kinakount ko lang yung carbs na tinitake ko. More on talagang protein and vegetables ako, tsaka fruits. And iniiwasan ko rin talaga yung mga sugary fruits, lalo na yung mga matatamis like grapes, ayan, yung watermelon noon. And nagdi-detox ako ng ang water ko ng lemon water. And as in, ang laki ng disiplina talaga. Napakahirap magdisiplina sa sarili pagdating sa pagkain. And kasi kinailangan ko rin talagang bawas ng timbang noon dahil yung stress level mo to the point na talagang hindi nakakayanin. Nagkaroon ako ng mitral valve regurgitation from grade 1. Ang bilis niya nag-progress sa stage 2. So, in just 5 months, nag-progress siya ng stage 2. So, kinailangan ko talagang mag-continue sa exercises. Ano na yung point na talagang maaga akong gumigising, 5 o'clock, 5:30, lumalabas na ako para mag-jogging, and then 9 o'clock, diretso duty. Alam mo yung buong araw na dire-diretso ka, nabibilang ko yung steps ko, umaabot ako ng 18,000 steps in a day. Tapos busy pa yung restaurant mo. Ang sarap sa pakiramdam na ang gaan-gaan mo. From 80 kg, na-reach ko yung 57 kg in 3 to 4 months. Dahil yung bigat rin nung pagtatrabaho ko noon. Dahil almost 8 hours na talagang lakad ka ng lakad. Almost tumatakbo na ako kasi yung restaurant namin is parang fast food eh. Kailangan mabilis yung galawan mo, mabilis ka, active ka. So, isa na rin yung reason kung bakit kinailangan ko talagang magbawas ng timbang. Kinailangan kong mag-workout, kinailangan kong mag-jogging every morning dahil lakas ng stamina ko. Yun yung isa yung mga naging reason. So, imagine yung ganong ano lang, di ba? Ganong way lang, mabawasan yung timbang ko. So, nung time na sinura naman, pinanganak ko, after 1 year, naibalik ko yung 57 kg na yun. But, nung nag-start na ako mag-call center, doon na yung time na night shift ka na ulit, graveyard shift ka na ulit, na hindi na regular yung oras ng tulog mo. So, doon ako nag-start na lumaki ulit. Hanggang ngayon, ganito. Hanggang ngayon. So, ngayon, meron akong time kahit paano sa sarili ko ulit. Pumapasok si Papa, si Nana, pumapasok din. After ko mag-rinse ng bahay, I have time. At least I have 1 hour or 30 minutes na makapag-home workout. And ni-start ko na ulit yung aking intermittent fasting. Although, ngayon, I try to eat whatever I want kasi nakakatulong naman, laking tulong naman ng fasting. Kasi nung nag-check up ako kahapon, from 75 kg, 4 days pa lang ako nagpa-fasting. From 75 kg, ngayon is 74. 74 na ako. So, in just 4 days, 1 kg kagad yun na nabawas sa akin. Diba? So, malaking bagay na yun para sa akin. Yun nga, more on water. Talagang water and coffee. Black coffee lang. Ang tinitake ko talaga every morning, lalo na pagising na ni Nura. Kailangan ko mag-take ng something kasi mas, after ko mag-take ng black coffee, nafe-feel ko na full ako. So, paglabas na ni Papa, saka na ako kakain. Or pagkaluto ko na. So, this time, magkakape muna ako since pwede na akong, yung time ko pwede nang feasting time na ako, magko-coffee muna ako. Just to make yung ma-relax ka, di ba? Kasi tingnan mo naman, dami ko na naman kalaban, no? Di ba? So yes, kape muna tayo.
si Nura. Hi, baby! Wow! Welcome back! Wow! You're heavy. It's too heavy? So now, it's already night time. So, kanina dumating si Nura. I just feed her lunch, yung nilagang manok, as she requested. Sa Nana. Nana. Nilagang manok, and gumawa kami ng assignment niya. So, thanks God, maayos naman namin natapos. And, dumating si Papa. She had dinner, nilagang manok. Nilagang? Manok. And now we're ready to sleep kasi bukas maaga na naman siyang gigising. Tomorrow, another day for school. Every day yan, excited siya pumasok sa school kasi nag-i-enjoy siya. Kasi sabi niya, gusto niya yun, binibigyan siya ng teacher niya ng star, ng stamp. Kaya, excited siya lagi pumasok. Sa? Okay. Yala. Thank you so much, guys, for watching. And always take care of yourself para rin sa pamilya natin. And God bless you always. Thanks, guys. Please subscribe. Like and subscribe. See. Like and subscribe. Bye.